Pinas. Kasabay ng unti-unting paglapit ng panahon ng halalan, muli na namang umiinit ang isa sa mga maituturing na pinakakontrobersyal na isyung pampolitika sa ating bansa, ang Anti-Dynasty Bill. Ang nasabing panukala ay naglalayong pagbawalan ang mga magkakamag-anak na sabay-sabay o salit-salitang tumatakbo sa mga halalan. Kaugnay po dito, positibo naman ang Administrasyong Aquino na bago matapos ang termino ng Pangulo ay maisa sa batas ang Anti-Dynasty Bill. Pero paano nga ba makakaapekto ang panukalang ito sa istruktura ng serbisyo publiko sa ating bansa? Yan at marami pang iba ating sasagutin ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa napakainit na isyong ito. Dito lamang sa Anti-Political Dynasty Bill, a PTV Special Forum. Panahon na para ipasa ang isang anti-dynasty law. Isa ito sa naging pahayag ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa kanyang huling State of the Nation Address o SONA. Sa ngayon ay may mga mambabatas na rin na nagsusulong sa Kamara ng panukalang batas na ito na naglalayong ipagbawal ang magkakamag-anak sabay o salit-salitang tatakbo sa lokal at nasyonal na eleksyon. Nakasaad din sa Saligang Batas ng Pilipinas na kailangang tiyakin ng Estado ang patas na pagkakataon upang makapaglingkod sa pamahalaan at hindi manatili ang iisang angkan lamang. Batay sa datos, 75% ng mga miyembro ng Kongreso ay nabibilang sa political dynasty, habang 21% naman sa 24 na kasalukuyang senador ang may iba pang mga kaanak na nasa posisyon. Ito na nga ba ang susi upang mabuwag ang mga pansariling interes umano ng ilang politiko? At sa pamamagitan ba nito ay mabubuo ang mga bagong leader na magsusulong ng tunay na kaunlaran ng ating bansa? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na isyong ito dito lamang sa Anti-Political Dynasty Bill, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi sa lahat ng ating manonood. Maganda po ang ating tatalakayin ngayong gabi, Anti-Political Dynasty Bill. Gaano nga ba kalaki ang tsansang maisabatas ito, Kirby? Tama ka dyan, Cathy. Pag-uusapan natin dyan, syempre, yung mga pagbabagong mangyayari sakaling ang maisabatas itong panukalang ito. Lalong-lalo na, base kasi sa survey ng halos 7% ng ating mga kongresista ay kabilang sa Anti-Political Dynasty Bill na ito. At kung sakaling maisabatas ito, pag-uusapan din natin kung ano yung mga positibo at negatibong idudulot nito. Halimbawa, paano kung ang political dynasty ay positibo naman ang nagagawa sa isang lugar, kaya sila laging nahahalal muli. Alright, with that, siguro mas magandang umpisa na natin ang ating talakayan. Ipakilala na po natin ang ating mga bisita sa ating studio. Unahin ko na po si Attorney Cynthia Rojas, isa pang legal expert at Sokina ng PTV Special Forum. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong pag-imbita sa akin na sumama sa ating tatalakayin ngayong gabi, ang Anti-Political Dynasty Bill. At kasama rin po natin ang chairman ng Movement Against Dynasty o MAD. Siya po si Ginoong Quintin San Diego. Magandang hapon ako sa inyo lahat. Ako rin ay lubos na nagpapasalamat na naimbitahan kami rito upang ibatid namin sa lahat ng nakikinig kung ano ang kinakatayuan namin na grupo pushing for the approval of the Anti-Dynasty Bill. Alright. At pinakahuli si Congressman Freddy Neal Castro, Capiz Representative Chairperson din po siya ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Magandang gabi sa iyo, Cathy, Kirby, Attorney Lopez, Mr. Paredes, at mga kasamahan natin sa studio at ang lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, umpisahan na natin ang ating talakayan. Unahin natin kay Attorney Cynthia Rojas. Pag sinabi pong political dynasty, ano po bang ibig sabihin nito? At meron po bang time frame na tinitingnan na pag-upo ng isang pamilya sa isang posisyon?
Okay, siguro gaya ng nakikita natin ngayon, ano, I think familiar tayo sa mga nakikita natin na yung mga Marcos, yung mga Binay. Actually, nung ako'y nagre-research para sa ating tatalakayin ngayon, nakita ko na actually mula A to Z, merong palang political families and these are located nationwide. So, ang ibig sabihin lang ng political dynasty is when a person, a person who has been duly elected, holds office together with other members of his family, whether magulang, asawa, kapatid, or other relative. So, siguro kaya naman naisip na magkaroon ng anti-political dynasty bill ay upang bigyan. The Constitution provides that there should be free access to public service, access and opportunity to public service. So, siguro it's about time na ito ay mapasa. Attorney Cynthia, just a follow-up. Kung dalawa po sa isang pamilya, maituturing na po ba itong political dynasty? That is ang limit actually ay dalawa. Second degree of consanguinity. Alright, ako naman, gusto kong tanongin si Congressman Castro. Sir, kamusta na po ang panukalang ito ngayon sa Kamara at ano na po yung itinatakbo ngayon ng anti-political dynasty? Bago ko sagutin ang iyong katanungan, Kirby, gusto ko lamang liwanagin yung definition, no, ng political dynasty. No? We may have a definition of political dynasty in the thesaurus or we may have it in the dictionary. Pero ang sinusunod natin dito na definition ng political dynasty ay yung tinatawag definition ng mababang kapulungan ayon sa sinasabi ng bill no, against anti-political dynasty. Kaya kung ma-define natin ang political dynasty, it refers to concentration, consolidation, and perpetuation of public office and political power in the hands of people who are related to one another. Kaya for purposes of the proposed law, ito ang definition na susundin natin. Ito po yung naaayon dun sa pending bill po ngayon. Yes, Kathy. Kaya sinabi ko, for purposes of discussing, and in fact, for purposes of deliberating the proposed law in the House of Representatives, this is the guiding definition kung ano ang political dynasty na tinatawag. No? Kaya ngayon, sasagutin ko na ang iyong katanungan, Kirby. Ang political dynasty bill actually ngayon sa plenary ng mababang kapulungan or House of Representatives. Gusto ko lang ipaabot sa inyong dalawa ni Kathy at saka kay Attorney Rojas at sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa studio at lahat ng nakikisama sa atin ngayon sa inyong programa na ang anti-political dynasty bill ay simulang i-final ito since 1988. Immediately after the ratification ng 1987 Constitution, marami ng anti-political dynasty bills ang i-final sa Senate at saka sa House of Representatives. Subalit, kahit na isa dito ay hindi pumasa even on the committee level. Doon pa lang sa komitiba na kung saan inire-refer ang deliberasyon ng proposed law na ito ay kinakatay na ito. Kaya hindi na ito nakakausad na tumuloy ng plenaryo parang mapag-usapan ito sa plenary by all members of the House of Representatives. Okay, so this is the first time mamaya alamin natin kung bakit nakapasa on the committee level. Pero tanungin po natin si Ginoong San Diego. Kayo po, obviously, dun sa pangalan po ng inyong samahan ay kontra political dynasty. Bakit po? Well, nung mga 4 years ago, ay para bagang umalsa na ang tao. At ang aming pakiramdam dyan ay talagang ayaw na ng tao itong political dynasty na umiiral sa mahabang panahon. At ang sabi-sabi ay ito ay talamak na inaabuso mismo ng mga mambabatas na siyang dapat tumupad sa probisyon ng konstitusyon. Kaya ho kami mga non-government organization, nagsama-sama kami at nagkaisa kami na aming tutulan
o labanan itong political dynasties. Diyan ho nag-umpisa kami at sa tagal ng panahon, 4 na taon na ho, kami naman ay pinagpalad na makatulong sa pag-determina kung ano ba yung ibig sabihin nung dynasty. Ang sabi ho ng mga mambabatas at ng mga taong bayan ay kailangan ito ng enabling law. Kaya po yan nung nasa Kongreso ngayon at sa pamumuno ni Congressman Castro at nasa Senado na po sa pamumuno ni Coco Pimentel. Yan ho ang aming simula dyan at kami ho ay nangangampanya puspusan para ibigyan ng edukasyon lahat ng taong bayan kung ano man ang ng political dynasty. Dahil sa lahat ng pag-aaral ng academe, kasama rin ho namin dito yung pag-aaral na ginawa ng AIM na lumalabas po ay talagang walang mahusay o walang mabuting dynasty. Meron kayong isa o dalawa, pero pagka sa pangkalahatan ho, ay lumalabas na walang mabuting dynasty. Okay, katanungin ko si Attorney Cynthia. Ma'am, kanina po nabanggit po natin yung rights po ng bawat isang mamamayan na tumakbo para sa halalan. Paano po natin ma-determine kung political dynasty na po yung nangyayari? Kung 2 tao lang po ba or maybe more than po? I stand corrected dun sa sinagot ko kanina, no? Because under Section 3, which is the definition of terms provided in the anti-dynasty law, it says 2 or more persons who run together, whether they are spouses or related to each other, and whether or not they run to an incumbent. So, ibig sabihin, yung sitwasyon ng dynasty will occur even if hindi sila incumbent. So kung tatakbo silang pare-pareho, mag-asawa, magkamag-anak, within the second civil degree of affinity or consanguinity. So ibig sabihin by blood or by marriage, pag sila ay tumakbo 2 or more, that is already considered a dynasty. So I would agree, no, dahil simula pa ng 1987, pagkapasa ng Constitution, never has been passed. So it is, I don't know if ito ay talagang mangyayari under the term of President Pinoy. Pero sana nga, kasi parang ang root cause nito ay, ang perception ng mga tao, pag merong political dynasty bill, pag merong political dynasty, kaakibat na nito ang korupsyon, ang power tripping. So parang ito yung mga issues na nakakabit sa pangalan ng political dynasty. Attorney Cynthia, bakit po hindi na isasabay? Lagi nga po, since 1988, ay meron ng inihahain sa Kongreso. Alam nyo, parang napakalaking impossibility na ito ay mapass into a law, no? Kasi 75% of all those incumbent in Congress are related to somebody, whether elective positions. So, kumbaga, parang napakahirap dahil para nilang pinuputol ang kanilang sariling ties when they pass this law. Congressman Castro, sir, nabanggit po sa isang survey na 75% po yung karamihan po sa ating mga kongresista ay miyembro po ng political dynasty. Sir, bakit ngayong panahon po ay umusad po itong panukalang ito dyan po sa Kamara? Hindi ko alam, Kirby, kung saan survey kinuha yung iyong figure. Pero sa aming pag-aaral sa mababang kapulungan, kung isa lang sa isang political clan or isang family ang papayagan na tumakbo ayon sa isang anti-political dynasty law, no? 70% ng ating mga mambabata sa lower house or sa mababang kapulungan ang tatamaan. Pero kung 2 ang papayagan ng panukalang batas na makatakbo sa isang political family o isang political clan, mga 65% ang tatamaan. Kaya yan ang figure na aming nakuha, no, sa aming deliberasyon dito sa anti-political dynasty bill na pending ngayon sa House of Representatives. Pero kung hindi naman papayagan na magsilbi ang isang tao na galing sa isang tinatawag na political dynasty, hindi ba tinatanggalan din siyang karapatan na magsilbi sa bayan na ayon nga kay attorney,
nakapaloob naman sa ating konstitusyon? That's right. Pasasagot natin ang tanong na yan sa aming pagbabalik. Muli nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan po natin Anti-Dynasty Bill. Question. Oo, kanina nga ay nasabi ni Attorney Cynthia Rojas na nakapaloob sa konstitusyon ng ating bansa yung karapatan ng bawat mamamayan na magsilbi. Congressman Castro, hindi po ba sa pagpapasa nitong Anti-Political Dynasty Bill ay tinatanggalan naman po natin ng karapatan itong mga miyembro ng tinatawag na political dynasties na magsilbi sa bayan? Inaayunan ko ang iyong obserbasyon, Kathy, na nasa loob ng ating konstitusyon o sa ligang batas na karapatan ng bawat Pilipino na magsilbi o manilbihan sa ating bayan. At yan ay pinoproteksyonan, hindi lamang ng ating konstitusyon, kundi pati na ang ating kasalukuyang mga batas, no? Na ipinasa, mga election laws natin. No? Pero itong Anti-Political Dynasty Bill Anti-Political Dynasty Bill ay hindi sabi na huwag kang tumakbo. Ang ayaw pahintulutan o ang ating pinipigilan dito ay yung pakyawan na pagsali ng miyembro na isang pamilya sa eleksyon at pakyawan na panunungkulan ng mga miyembro ng isang political family sa ating pamahalaan. Kaya ngayon, itong Anti-Political Dynasty Bill ay hindi ito pumipigil sa kahit kanino man na maglingkod ka sa bayan. Pero isa-isa lang, huwag pakyawan. Paano po kung halinhina naman, hindi ba po political dynasty din yon? Isa-isa, pero yung asawa naman, sunod yung anak, yung sunod yung bayaw. Kung susundin natin ang definition ng House of Representatives kung ano ang political dynasty na tinatawag, itong political dynasty ay dinidefine na concentration, perpetuation, and consolidation of political power and political office in the hands of people related to one another. Kaya ngayon, kung yung asawa ay nakatapos na, susundan na naman siya ng kanyang anak. Yung anak ay susundan na naman ng apo. Ay, that is already perpetuation in power. No? Kaya patuloy silang naglilingkod na hindi na sila mapalitan at hindi na makasingit yung iba sa paglilingkod sa bayan. Ngayon, babalik lang ako, Kathy, no? Sa sinabi mo kanina na protektado ng ating konstitusyon yung panunungkulan o balak ng isang Pilipino o bawat Pilipino na manilbihan sa public service o sa ating bansa. Subalit, totoong pinoproteksyonan ng ating konstitusyon ang kanilang karapatan, pinoproteksyonan din ng ating konstitusyon ang karapatan na magkaroon ng kaparehong oportunidad ang bawat Pilipino na maglingkod sa ating bansa. That is under Article 2, Section 26, na nagsasabi that the state will guarantee equal access to opportunity to public service and the state shall prohibit the establishment of political dynasty. Kaya kapareho lang sila na nandiyan dyan sa saligang batas. Kaya ngayon, kung ikaw ay isang observer, parang sinabi mo, pinoproteksyonan yung right to serve in public service, tapos ayaw din yung anti-political dynasty. Therefore, this bill na ipinapasa natin sa Kongreso ay a reconciliation of both provision. Alright. Yung nagpapahintulot na ikaw ay manungkulan sa ating lipunan at ang karapatan na magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad Okay. at yung pagbabawal sa political dynasty sa ating bansa. Alright. Kat, gusto ko lang tanongin si Ginoong Santiago. Sir, gusto ko lang malaman, no, ano po ba talaga yung mga pangunahing dahilan? Bakit po yung ganitong klase ng setup, ito pong political dynasty, ay talagang medyo maano po sa atin, tinatangkilik po ng ating mga kababayan. Meron po ba kayong alam na mga dahilan, sir?
Masasabi ko lang muna bago ko sagutin yan ay nasa konstitusyon natin to give equal opportunities for public service and prohibits political dynasty. Specific yun eh. Kaya lang, naging diferensya, yung kulatilya sa bandang huli ng provision as may be defined by law. Diyan nag-umpisa lahat ng diskusyon nito. Ngayon, sa aming paningin ay wala pang law. Yan ang usapan natin ngayon ay yung batas na magdi-define kung ano ba yung sinasabi ng konstitusyon na prohibits political dynasty. Diyan ngayon nagkaroon ng problema. Yung mga mambabata, sinasabi dyan na wala naman sinasabi na ako ay bawal o siya ay bawal. Walang definition kasi ang dynasty. Kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang definition kung anong dynasty. Ang ordinary perception dyan, basta kayo ay magkakamag-anak na pumaposisyon sa isang posisyon, ay dinastiya kayo. Kung itong provision nito sa Constitution, nung gumawa ng Constitutional Assembly, ay linagyan na lang ng period to prohibit political dynasties, di wala ng diskusyon. Alright. Kaya nga ho, ilang taon na, 1987 pa, ay sari-saring petisyon sa lahat ng ipinasa para ganon mahanapan ng definition kung ano yung as may be defined by law. But what perpetuates political dynasty? Ano po yung nagpapanatili sa mga dinastiyang ito? Kung sinasabi po natin na naghahari sila, ito po ay kaakibat ng korupsyon, pero bakit po sila nahahalal paulit-ulit sa pwesto? Isa ho kami sa nag-file ng petisyon sa Supreme Court to declare the pork barrel as unconstitutional. Yan ho ang isang rason na nakikita namin kung bakit ho nagpapasok ang mga pamilya yan because of the pork barrel. 200 million for a senator, 70 million for a congressman, and so on and so forth. Kaya ho, sa tagal ng panahon, dahil di sa pagkukulang ng taong bayan, na ito ay hinayaan na lang nila, hindi nila binigyan ng pansin nito hanggang sa lumala. Lumala ito. Ngayon lang tayo nagkaroon isipan o paningin na ito pala ay hindi tama. Gawa natin ang paraan nito. Kaya ho ngayon, hanggang ngayon, ito ay dinidebate pa natin. Diyan ho nag-umpisa ngayon ang panganganak ng dinastiya. Na yung magkakamag-anak na, natural. Yung mga asawa mo, anak mo, sila na lang papatakbuhin mo. Kaya ho nawalan ng visa, yung nasa provision ng konstitusyon, na giving equal opportunities for public service. So nawala na ho ng pagkakataon yung mga hindi miyembro ng dinastiya para magkaroon ng pagkakataon sa public service. Alright, maraming salamat, sir. Kat, may mga inihandang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Zaira Banyaga, galing sa UP Diliman. Zay. Sir, good evening po. Ang tanong po na ito ay para kay Sir Quintin Santiago. Chairman, historically and culturally, meron po tayong malalim na ugat ng pagkakaroon ng matibay na family tie sa government. For example, yung sultanate nung mga nakaraang century. Paano po natin may papaliwanag sa mga kabataan yung strong points ng anti-political dynasty bill para masuportahan po ito ng mga kabataan tulad po namin? Well, may mga experience na tayo dyan. Nakita mo naman yung mga pamilya sa Maguindanao, di ba? Talagang talamak na yung mga katiwalian o yung mga ginagawa nila doon because of their dynastic. Ito sa nangyayari sa Makati, ganun din. Kasi wala nang wala nang check and balance. Wala nang check and balance. So may mga sultan na itong araw pa ito, may mga dinastiya na tayo eh. Maski na sa Amerika, may mga dynasties. Pero ang mindset ng Pilipino ay hindi nakaukol na kung ano ba talagang mahusay na paggagamit ng dinastiya. Kaya naging talamak ito, napabasa nito. At sa lahat po ng pag-aaral ng academe, na-establish na ang political dynasties ay walang ginawang mabuti sa buong bansa. Mabanggit namin sa statistics, 80% ng buong Pilipinas ay kontrolado na ng dinastiya.
Ang dinastiya actually controls everything that goes on in the province or in the town. Ngayon, sa lahat ng studies ng mga AIM, Ateneo, UP, lahat yan, ay tatlo ang na-diskubrihan nila na kagagawa ng dinastiya. Ito ang kahirapan ng tao. Pangalawa ang korupsyon. Dito nag-uugat. Pangatlo yung unequal dispensation of justice. Kasi pagka nakabangga mo ang miyembro ng dinastiya, mawawala ka na ng pag-asa na magkaroon ng tunay na katarungan. Ngayon, sa talumpati ni Chief Justice Renato Puno, isa pa ang dinagdag dito. Ito po yung wala tayong tunay true democracy. Wala ho tayong demokrasya na umiiral sapagkat sa isang bayan o isang bansa ay sa isang probinsya, pag dinastiya o kumokontrol, kontrolado ho nila lahat. Lahat ho ng mga government agencies doon ay umaamin muna sa dinastiya. Kaya ho sila ang kumokontrol dyan, kaya ang taong bayan nawawala ng pagkakataon na ma-exercise yung true democracy. Yan ang aming research dyan. Sa loob ng 4 na taon na kami ay sadsadan kami sa kalye, yan ang lumalabas na studies namin. Maraming salamat po. At isa namang katanungan mula kay Eunice Escobido ng Trinity University of Asia. Eunice? Good evening po. Ang tanong ko po ay para po ni Cynthia. Bilang isang botante po, bagong botante, paano po ba namin mapapalawak ang aming isipan upang lubos na maintindihan po namin ang anti-political dynasty bill? Okay. Siguro, bago ko sagutin yung tanong mo, gusto ko munang bigyan ng historical perspective. Saan ba nanggaling itong political dynasty? Kung matatandaan natin, even before nung Spanish colonial era, di ba? Doon na nag-umpisa yung mga mistiso ang naghahawak ng power sa community. At ito ay, yung mga tinatawag na ilustrado, ito ay na-carry over sa American times. So, actually, even before, nagkakaroon na tayo ng patronage politics. Yes. Which is why, sa effort nila congressman, it is very laudable kasi sa atin, na mga botante, maaari natin bigyan ng maputol sa ating inintindi natin yung lahat ng issues and we vote for people who do not belong dynasty, but who really want to serve. Maybe in our own small way, tayo mismo ang puputol sa dinastiya na yan. So kailangan lang talaga magkaroon tayo ng concerted effort para putulin ang patronage politics kasi it's always there, kagaya nga ng nasabi kanina. Unfortunately, in every part of our local community, merong tayong mga politiko na parang na-identify na sa kanila din pumupunta yung mga tao, sa kanila din humihingi ng tulong. So I think it's about time that we cut this out and we can do that by really electing people who we believe will be true to their to public service. So siguro yun ang dapat nating ilagay sa ating utak, tulungan natin na maputol ang mga dinastiyang ito. Okay. May follow-up question lang ako kay Attorney Cynthia. Thank you, Eunice. Yun nga, magkaakibat po ito, patronage politics and political dynasty which perpetuate them in power. Ito po yung padrino system. Attorney Cynthia, are we ready na tanggalin po sa tingin nyo itong padrino system sa ating kultura, sa ating kaugalian? Alam mo, in this administration, a lot of things have happened. A lot of firsts have happened. And I'm very, very much hopeful na sana in this administration also, something like this anti-political dynasty bill will go its course, di ba? Parang sana maumpisahan kung talagang, alam ko mahirap kasi kung 70 or 65 to 70% of all the elected public officials belong to dynasties, maging conscious lang tayo na dapat kahit na papano mabigyan ng pagkakataon ang mga individuals na mahalal sa posisyon. Kasi para sa akin, ang public service is not limited to being elected. You can serve the community in your own small way without having to be elected. Hindi ka kailangan maging mayor or congressman or
even barangay captain, maybe in your own community you can start. And from there, give. So hindi na yata kailangan na tayo ay, dapat sa atin manggaling yung conscious effort na pigilan ang padrino system. Because if we don't do it now, in this administration, I think forever mapaperpetuate itong pangyayaring ito eh. Alright. Congressman Castro, sir, nabanggit po kanina yung numbers po. Not actually the exact amount po, kung 65% or 75%. Pero malaking bilang pa rin po ng mga mambabatas po natin ng maapektuhan nito, sir. Sa tingin po ninyo, gaano po yung magiging epekto nito? Especially po doon sa tatamaan ng anti-political dynasty bill sakali pong maging batas ito, sir. Well, ang magiging epekto nito ay people who are governed, the territories that by political dynasty will be emancipated from the governance of political dynasties. At ayon naman sa pag-aaral, at siguro ay naobserbahan na rin ng mga mamamayang Pilipino, na kung saan nandoon ang mga political dynasties ay doon naman ang masyadong kahirapan. Tingnan mo itong BBL. Itong BBL, Bangsamoro, kaya ginagawa itong BBL na ito sapagkat masyado at talamak ang kahirapan sa mga territories na sinasakop nito sa Mindanao. Bakit nagkaganito? Sapagkat isa sa ating mga kasamahan dito kanina na nagsasabi na mga sultanate, mga dato, mga royal blood ng mga Muslims sa Mindanao ang kumukontrol, no, ng mga teritoryo dito sa Mindanao. Kaya ngayon, walang representasyon ng mga tao sa gobyerno, wala silang boses, yung interest nila ay hindi na kaya ngayon monopoliya ang nangyayari dito. Kaya tuwing election, kung meron tayong political dynasty sa isang lugar, people are voting not because of the qualifications, no, of a certain candidate, but they are voting for a brand name. Like for example, Kirby, kung ikaw ay anak na isang senador, at ang iyong probinsya, ang gobernador ay kapatid mo, ang mayor lahat ay nanay mo, kapatid mo, mga pamangkin mo. For example yan, Cristobal. Ibubuto na nila yung Cristobal. Hindi dahil that you have the qualifications, kundi naging brand name na yung pangalan mo. Like for example, sa ibang probinsya, no? Sinabi ni Attorney Rojas kanina, like for example, the Binays in Makati. Sino naman ang lalaban sa mga Binay? They have the networking. They have the monopoly of resources in the government. They control everything, no? Dito sa Makati. Pati ang paghakot ng basura ay kontrolado nila. Ang pulis, kontrolado nila. Mga appointments ng mga government employees, kontrolado nila. Eskwelahan, kontrolado nila. Sino ang gwapo na tao na lalaban sa kanila sa eleksyon na maaring magkaroon ng pagkakataon na manalo laban sa mga Binay? Ngayon, gusto ko lang klaruhin ito, no? That dynasty is not really affected sa national office, no? Pero still, ang national position ay kasama dito sa anti-political dynasty bill na ating isinusulong sa mababang kapulungan. Hanggang anong level po ang pinagbabawalan nito? Second degree by affinity or consanguinity, spouses, whether common law spouses or legitimate Anong spouses. office po? Hanggang anong office? Lahat. From president down to the barangay. Okay. Pati mga party namin. Why? Kung barangay ang titignan mo, ang barangay kapitan ay yan ang hari ng dynasty sa barangay. Yung mga kagawad niya, pinsan niya, kapatid niya, pamangkin niya. Yung SK, anak niya. Kaya ngayon, because of that dynasty, sila ngayon ang nagiging haligi ng mga dynasty naman sa munisipyo. At yung dynasty naman sa munisipyo, yan naman ang magiging haligi ng probinsya. At yung probinsya, yan ang magiging haligi ng national officers na magkaroon ng dinastiya. But let me clear this matter. Ang dinastiya ay nandiyan lang sa local government. Ngayon, bakit natin, when we say local government, sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya, sa lungsod, yung mga national offices or national positions, kung titignan mo, hindi kasama sa dinastiya yan. Kasi wala naman siya sa munisipyo, wala siya sa probinsya. But, national positions are considered complementary
Ha? The local. Like for example, ang anak mo, senador, kung anong resources ng gobyerno ang kanyang nakukuha, kung anong networking ang kanyang nagagamit, dahil siya'y senador, itatapon niya yan sa Alright. lungsod niya, itatapon niya yan sa munisipyo niya, sa probinsya. Therefore, it is complementary to an existing political dynasty in any locality. That's right. But there are some people who would argue na kaya namin hinahalal itong pamilyang ito. Gusto po namin tanungin si Ginoong San Diego. Kaya namin hinahalal itong pamilyang ito paulit-ulit dahil maganda ang nagawa nila sa aming lugar. Maganda yung performance. Paano nyo po idedepensa yung inyong side naman? Alam nyo, sa dinastiya po ay meron ding mga miyembro dyan na ginagawa, no ha? Yung ginagawa naman nila ay talagang dapat tungkulin nilang gawin nila. Di po ba? Yun, kaya sila inihalal dyan para magserbisyo sila ng mabuti at gawin nila yung mabuti at magandang gawain. Pero sa kalahatan ho ng pag-aaral, ito po ay talagang siguro so many years, 1987, pinag-aaralan na ito kung anong epekto nito eh. Ngayon lang lumalabas talaga ang epekto nito sa pangkalahatan ho, ay ito ay hindi mabuti para sa tao. Alam na ho natin lahat itong mga detalyan to eh, itong mga kabataan. Madagdagan ko lang, ako ay nangangampanya na. Sangayon ako kay attorney na ito ay rest on the individual already. Directly pointing to the young, to the people who are in college, yung mga voting people. This is your last opportunity to change the system. Before you change the system, kasi sa karsada po, ang sigaw namin, palta ng sistema kasi bulok eh. Lahat o yung kabulukan na yan, nanggagaling sa dinastiya. Ito na nga na-explain ni Congressman, kontrolado ho nila lahat. Kaya pati yung sa mga iskandalo sa Makati, yung cake, yung mga kung ano-ano, wala hong lumabas dyan eh. Paano? Walang check and balance. Paano mo susumbong yung anak mo, yung tatay mo, yung katiwalian? Pero ikaw na gumagawa ng mabuti, ikaw yung nagbibigay ng cake. Sasabihin mo, bay, gumagawa naman ako ng mabuti eh. Totoo yun. Pero yun ang iyong yun ang role mo. Pero ang kabila nun, ang problema, walang nakakakitang tao. Alright. Kaya ito ay alam natin lahat. Yun ang pagkakataon, ito ay baka sa aming paniniwala ho, ay baka hindi pumasa ito sa Kongreso at saka sa Senado. Dahil because of the time restraints. Yung ang BBL hindi ho sila magka-quorum-quorum. Hindi po ba? Okay. Kaya ho kami sa lupa, kami ang nangampanyang puspusan dyan. Ang aming sigaw sa kabataan, kami ho ngayon ay naglalakbay at kinukumbisi namin ang kabataan, binibigyan namin ng konting edukasyon kung anong kasamaan ng dinastiya. Ang aming hiling lang sa inyo ay kayo na mismo, tumayo na kayo at kayo na ang manguna rito to go against the dynasties. Kasi wala Okay. hong mabuting magagawa. Okay. Kat gusto ko lang malaman, mamaya tatanungin natin bago tayo si Attorney Castro. Nabanggit kanina ni Congressman ni Attorney Cynthia, yung nabanggit ni Congressman Castro na tungkol political dynasty dito sa barangay level no? Dahil nagiging practice na hanggang sa umakyat na nga until national level. Gusto kong tanungin, meron bang batas na doon pa lamang sa level ng barangay na yon ay pipigilan na itong mga ito para hindi na makaakyat sa national level? Antabayanan niyo po ang kasagutan ni Attorney Cynthia sa pagbabalik po yan ng PTV Special Forum. Nagpapatuloy ang Anti-Political Dynasty, a PTV Special Forum. Kahit may katanungan ako kanina kay Attorney Cynthia, ma'am, yung nabanggit ko, meron bang batas na pumipigil o doon pa lang sa level po ng barangay na para mapigilan na itong anti-dynasty, ito pong political dynasty na ito na hindi na makakit ang national level? Meron po bang saklaw sa batas para po mapigilan ito? Parang wala. Okay.
precisely, kaya nga nag-proliferate yung ganitong klaseng practice, ay dahil hindi nakita noon na kapag nag-umpisa yung ama at ipinasa sa asawa at pinasa sa anak, at yung mga ama ay aakyat sa next level, from barangay captain, magiging konsehal, magiging vice mayor, tapos mayor, ganun ang nagiging sistema sa atin eh. Kaya nga I think this is novel legislation, which there should be a massive education. Para naman yung mga tao, lalo na ang youth, no, will really cry for the passage of this bill. Kasi this is the only place where it will start. Etong, for the first time, lumabas na sa committee level, hopefully, ito ay lumawig ang diskusyon dito para naman makaramdam yung ating 70% ng mga congressmen na ngayon ay nahalal na mayroong nagka-clamor ng change laban sa dinastiya na maaaring sila. Hindi ko naman meron pa namang 20% na naiiwan or 25%. So siguro kailangan dun tayo humingi ng tulong dun sa 25% na to para naman dumami ang maging adherents ng anti-political dynasty bill. Nasa plenaryo na po sa ngayon. Do we have enough time para maisabatas ito gayong halalan na po sa susunod na Kung taon? magkakaroon ng quorum, Cathy, ay walang imposible. No? Magagawa pa ng mababang kapulungan hanggang sa ma-refer ito sa Senate at mapirmahan ni Presidente Aquino. In fact, gusto ko sanang magpadala ng sulat kay Presidente Aquino na i-certify niya ito as urgent para ma-abbreviate ang procedure ng pagpapasa nito sa mababang kapulungan. But I understand na maaring ang Presidente ay hindi magbigay ng certificate of urgency sapagkat alam mo naman na baka sabihin naman nitong mga dinastiya na tinatarget sila ng Presidente. No? Yung kay Presidente na pag-announce o pagsasalita sa kanyang SONA na dapat ipasa na ito, it's an expression of advocacy and national policy. No? But are we getting enough support from your fellow congressmen? I don't want to be judgmental. No? Ayaw ko ang aking mga kasamahan sa Kongreso sapagkat walang tao na may monopolya kung ano ang pagmamahal sa bayan at ano ang pagmamahal sa bansa. Subalit, ang sinasabi ko lamang dito, in any forum, ay bago pumasok sa ang isang opisyal sa kanyang panunungkulan ay sumusumpa siya. He takes his oath that he will defend the Constitution. He will obey the laws. He will defend the Constitution. Kaya ngayon, itong sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa mababang kapulungan na you are violating or betraying your oath of office if you don't support this. Kaya lang, yun na nga yung opinion kanina na bakit hindi makakuha ng enough support ito sa mababang kapulungan ay kaparas ito kasi na kung ikaw ay membro ng isang political dynasty, parang kumuha ka ng bato, pinukpok sa ulo mo. Because hindi rin natin sila, we cannot blame them, no? O masisisi. Sapagkat ito, ang political dynasty ay, it could be inherited Yes. Minana na nila yan sa kanilang mga ninuno. Na-establish yan, newly established na mga dynasties. Galing naman sa mga tatay na, sa mga nanay. At ngayon naman, yung iba ay nag-i-establish din ng kanilang sariling dynasty. Kaya tatlong klase ang dynasty. Newly established, to be established, and well-established. Alright. Alright. Sir, Quintin Santiago, sir, bilang may advokasya po kayo sa Dynasty, sir, nabanggit po ni Attorney Cynthia Rojas na massive education. Paano po kayo nagbibigay, sir, information dissemination sa ating pong mga kababayan para po mabigyan po ng karapatan at edukasyon yung ating pong mga kababayan na maging matalino pagdating sa pagboto? Salamat. Alam niyo, nung nag-umpisa kami, ay pinagpala kami na ang CBCP ay nagdeklara sa publiko na they will support any person or groups of person or groups who are going to go against the political dynasty. Doon nabigyan kami ng buhay doon. And from then on,
binigyan ho kami ng poder sa lahat ho ng katedral, lahat ng simbahan, at binigay sa amin mismo yung pulpito para kami ay tumayo doon at makiusap sa lahat ng tao. Lahat ho ng mga probinsya kontrolado ng dinastiya ay pinuntahan ho namin. Ang kagandahan loob lang ho sa amin ay lahat ng interfaith are supporting this. Sa ngayon nung panahon na after 4 years, noong 2013 ho, nagkaroon ng eleksyon. Kami ho ay for you, so mga volunteers lang kami, wala kaming suporta from any politician, from anybody. Kanya-kanya lang ho, but with divine providence. Katulad din ng pag walang visa ng pork barrel, it's only by divine providence. And pag napasa ho ito, sa tingin namin is because of divine providence. Alright. Ngayon, sa paglalakbay namin, ngayon lang kami nakakaabot sa mga estudyante. Okay. Kaya, salamat sa programa nyo, na gusto naming paabot sa estudyante na sila na mismo tumayo. Alam nyo, ito lang ho ang aming educational material that we distribute sa lahat ng tao at naintindihan na ho lahat nila. Okay, hopefully po marami pa po ang makakaintindi sa mensahe na gusto nyong iparating. Wala na po tayong oras, kaya hingan na po natin ng huling mensahe ang ating mga unahin po natin kay Attorney Cynthia Rojas. And maybe you can include an answer to my question. Attorney Cynthia, bakit mo nasabi kanina na kung hindi ngayon within this administration maipasa itong anti-political dynasty bill ay medyo malabo na pong mag-prosper ito? Siguro kasi alam naman natin na si Presidente Pinoy, yung family nila, walang ibang, parang walang ibang directly na nasa pamilya nila who are interested in politics. In fact, marami nagpapatako kay Chris Aquino, but she said that she cannot at this point give up her lifestyle. Sinabihan siya na kailangan malaking sakripisyo yun, no? So parang sa akin, sa paniniwala ko lang, si President Pinoy can give this movement some impetus. Dahil hindi siya politiko, hindi siya galing sa isang dinastiya, although marami siyang kamag-anak na hindi niya ngayon kaalyado ang nasa politika din. So siguro, talagang siguro isa sa mga paraan para mapigil natin ang mga political dynasty, di iboto natin. Mag-encourage tayo ng mga tao who we feel are qualified to run for office and who do not belong to any dynasty. That is the only way para mapagbigyan natin. Kasi alam naman natin, ang election ngayon, malaking part nito ay pera. Pero kung ang mga tao ang susuporta sa mga kandidato na may ideology or merong sariling paninindigan, kung ang mga tao ang boboto sa kanila at maghihikayat sa kanilang tumakbo, napakalaking plus point na to para dito sa bill na to. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayong gabi. Maraming Alright. salamat din po, Attorney Cynthia. Alright, huling mensahe naman po ni Ginoong Quintin Santiago, ang chairman naman po ng Movement Against Dynasty. Last message, sir. Marami po salamat. I-address ko lang ho ito sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Kung sana ho ay sa kamay ninyo ang batas. At siyempre, umaasa tayo sa ating Kongreso at saka sa Senado na ipasa na nila ito. Kung ano man batas to, walang perpektong batas. Basta may batas. Ngunit dahil nga sa absence of quorum, absence of this and that, kampanya na ngayon, kung nasa saan na lahat yung magdidesisyon sa batas, ay baka mawala na tayo ng pag-asa na maipasa ito ngayon. Okay. Ito na lang ho ang huling pagkakataon na kung gusto nating, para sa inyong mga kabataan ito kung gusto nating maiba na lahat ang pangyayaring ito, na alam ninyo na ang dahilan, ay ang aming sigaw na lang ho na sabayan ninyo at kung maaari ay ikalat nyo na, ay bumoto kayo. Hindi namin sinasabing huwag mong iboto lahat. Isa lang, kada angkan para sa bayan. Maraming salamat po sa Salamat inyo, po. Ginoong San Diego. At may huling mensahe po mula sa Representative at Chairperson ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang aking Congressman huling Castro. mensahe ay magkukomento lang ako doon sa iyong katanungan kanina, Cathy, na merong mga politiko na nagsasabi na political dynasty sila, pero ang tao naman ang bumoboto sa kanila. That's hypocrisy.
dahil hindi nga makakalaban ang ordinaryong tao sa mga established political dynasty. Kaya yan ang aking mensahe. Ito ay para sa mga kabataan. Kunin na ninyo ang obligasyon na ito. Magsama-sama tayo. Kayo pa namang mga magaganda at mga matatalinong mga nag-aaral para naman itong ating bansa ay maging mabuting tahanan para sa lahat na maaring maglingkod ang lahat para sa ating bayan. Salamat sa inyo. Sa muling pagpasok po ng election season, naway wag po nating kalimutan ang laki ng papel na gagampanan ng mga mananalo ng ating mga boto. Maging matalino po tayong lahat sa mga pangalang ating pagkakatiwalaan dahil sa loob ng ilang mga taon ay sila po ang magsisilbing mga pangunahing tagapagtaguyod ng kaunlaran sa ating bansa. Ang pagbibigay serbisyo publiko ay maituturing na isang pag-aalay ng sarili para sa kaunlaran ng mga mamamayang iyong nasasakupan. Hindi po ito isang bagay na habang buhay na nakatali lamang sa iisang apelyido para sa mga pansariling kapakanan. Ating pong tandaan na ang pundasyon ng demokrasya at kaunlaran ay nakaangkla sa ideolohiyang bayan muna bago ang sarili. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyung ito. Ito po ang Anti-Political Dynasty Bill, a PTV Special Forum.